Lakas din ang loob mo. Ano, pinagsama mo ang asawa mo at ang kabit mo sa isang subdivision. Hindi lang yon, sa isang building pa. At sa mismong anibersaryo pa natin, naglakas loob kang puntahan ako. Ang paghahanap ng thrill. Hindi ba't iyan ang gusto mo? Bakit nakalahas ka ng gamit ng asawa ko? Hindi ba maganda sa akin? Maganda nga. Pero hindi ito sa'yo. Gusto ko nga ang mga gamit ng asawa mo. Yung mga designer bag niya. Yung mga magagandang alahas niya. At saka, ang lalaki niya. Na para sa'yo. Sa Roof Topayo, lagi nagkikita. Baka mahanap ka ng asawa mo. Huwag kang magalala. Bobo ang asawa ko. Hindi niya malalaman yan. Kailan ka ba talaga magdidiborsyo? Sa pagkatago-pago na to, sawa na ako. Sa totoo lang, gusto ko na siyang iwan matagal na. Pero, tuwing binabanggit ko to, nagbabanta siyang magpakamatay. Naawa lang ako sa kanya, kaya nanatili ako. Sa puso ko, ikaw lang. Hello, mahal, may kailangan ka? Hello, mahal. Sa craft class ni Sisi, nawala yung headband na ginawa niya. Alam mo ba kung nasaan? Palagi namang nakakalimot ang bata. Normal lang na mawala ang gamit. Ah, hintayin mo ako sa bahay. Hanapin mo ng mabuti. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Baka makita. Ah, mahal ko. Sabi ng weather forecast, ulan daw ngayong gabi. Tandaan mong magdagdag ng kumo. Mahal ko. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Ikaw ang pinakamamahal ko. Mahal ko, may napakahalaga akong meeting. Ibaba ko muna ito, ha? CJ. Sige, mag-focus ka sa trabaho mo. Ah, maliit na demonita. Ang luha pala ng pagtataksil ay matamis. Ang nananabulok na. Kahit gaano kasakit. Kailangan pa ring hukayin. Ang mga nanghihimasok ay laging mayabang. Sa wakas, nahanap din kita. Ang kabit ng asawa ko. Hello. Nandito ako para sa interview. Paumanhin po. Hindi kami tumatanggap dito ng babaeng empleyado na 35 pataas. Ang edad ay hindi ang tanging pamantayan. Para sukatin ang trabaho. Ang mga babaeng lampas 35, kaya pa ring magningning sa trabaho. Panging sa pag-ibig lang, ang mga babaeng hindi minamahal, ang naghahanap ng halaga sa trabaho. Mukhang alam mo na kung sino ako. Xiao. Ang bata mo pa. Bakit mo pa sinisira ang kasal ng iba? Hindi mo ba alam, may kasabihan, sa pag-ibig, ang hindi minamahal, ang siyang third party. Kung mahal ka talaga niya, bibigyan ka niya ng isang buong kasal para maging legal na asawa. Hindi illegal na kabit. Paano mo naman nasabi na hindi niya ako bibigyan ng isang buong kasal? Mahal, napagod ka sa pagpapagaling mo. Ito ang regalo ko para sa'yo. Hindi ko inakala na ito pala ay bahagi ng inyong pagtataksil at laro. Dahil hindi ka naman talaga niya mahal. Bawat kabit, iniisip na sila ang tunay na pag-ibig. Kung tatawagan ko siya ngayon, sa tingin mo, iiwan niya ang asawa at anak niya? Matagal na siyang gustong makipaghiwalay sa'yo.
Ikaw lang ang ayaw bumitaw. Kumakapit ka pa rin sa kanya. Ang mga lalaki. Gusto lang nila ang mga babaeng nasa 20. Marahil sa hindi na magtatagal. Magiging katulad ka rin sa akin. Anong ipinagmamalaki mo? Ikaw ang walang kakayahang panatilihin ang isang lalaki, kaya pinanood mo lang siyang mahalin ako. Ang mahalaga sa akin ay hindi kailanman ang murang pag-ibig ng isang manloloko. Ang mahalaga sa akin ay ang aking sarili at ang kinabukasan ng aking anak. Ang basura ay dapat manatili sa basurahan. Hello, baby ko. Huwag ka nang umiya. Ang paghihiwalay, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Siyempre, ikaw ang pinakamamahal ko. Ayaw mo ba ng 5 karat na Argyle Pink Diamond? Bibilhin ko yan para sa'yo bukas. Paano siya makukumpara sa'yo? Mahal, ang laki ng gastos mo sa kabit mo. Pipi. Alam kong hindi ko pa kayang bumili ng singsing ngayon. Pero ipinapangako ko, Futsinhan, na balang araw ay magtatagumpay ako. Balang araw ay magtatagumpay ako. Bibigyan kita ng pinakamahal na singsing. Para mabuhay ka ng masarap habang buhay. Kaysa ipaglaban ang pagmamahal na halos wala na. Mas mabuting hawakan ng mahigpit ang sarili mong kapakanan. Attorney Lou, gusto kong mag-divorce. Kaya, gusto kong mag-apply para sa pagpapanatili ng ari-arian ng mag-asawa. Emma Yuan. Na-check ko na ang detalyadong record ng kita at gastos ng inyong family financial fund. Ang 30 milyong malaking insurance policy ay nailipat na lahat sa overseas account. Ang ari-arian na nakapangalan sa inyong mag-asawa ay wala ng 100 yuan. Ang birthday ko. Ang birthday niya. Ang wedding anniversary namin. Lahat yan mali. Paano naman ang 500,000 education fund na inilaan ko para sa bata? Kalahating buwan na ang nakalipas, na-withdraw na lahat yan. Kalahating buwan na ang nakalipas na ospital si Sisi. Pero ni isang tanong, wala siyang ginawa. Sobrang nagtiwala ako sa kanya. Akala ko busy lang siya sa trabaho. Yun pala, busy siya sa paglilipat ng marital assets. Gago. Mahal, simula ngayon, ang password ng cellphone ko ay birthday mo na. Pwede mo akong i-check anytime. Esan. Ang lalaking nagtakda ng aking kaarawan bilang password ng kanyang telepono. Sa huli ay naging trader din sa aming kasal. Sino ang mas gusto mo, ako o ang asawa mo? Asawa ko. Alam kong hawak mo ngayon ang pamilya mo sa isang kamay, at ang karera mo sa kabila. Ayaw mong bitawan ang alinman. Pero para sa ating Bobby, bakit hindi na lang tayo mag-resign at magpahinga muna? Sige na, mahal. Hinding-hindi ko malilimutan ang iyong sakripisyo. Mahal. Bakit nadagdagan na naman ng 200 pesos ang budget sa bahay ngayong buwan? Gusto ni Sisi ng jurian. Kaya, para alagaan ang pamilyang ito, tinalikuran ko ang isang top 500 global company, isang trabahong may mataas na sweldo. Nag-focus ako sa pagiging may bahay. Ang aking buong pusong sakripisyo ay naging isang malaking biro lang pala. Fuxinhan. Sisiguraduhin kong ang iyong kasuklam-suklam at walang kahihiyang gawain ay mabubunyag sa lahat. At sisirain kita ng walang bakas.
Maganda ba ang Argel Pink Diamond? Alam kong magugustuhan mo ito. Maganda. Mahal, binilhan mo na ako ng singsing na diamante. Kailan ba talaga makikipaghiwalay ka sa losyang na yan? Baby. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Malapit nang mag-ipo ang kumpanya ko. Bilang isang senior executive, kung magkakaroon ng iskandalo sa diborsyo ngayon, maapektuhan nito ang desisyon ng mga investor. AMM. Nung nililigawan mo ako, sabi mo makikipaghiwalay ka. Ayoko ng kinatawag na kabi. Baby. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ang asawa ko ay para lang sa paghahanap ng gulay. Ikaw lang ang aking prinsesa. Mahal, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Ang kabaitan ay para sa mga may moralidad. Pero ang manloloko, hindi karapat-dapat. Bakit may karayom dito? Baka gusto kang saktan ng losyang na yan. Hello, mahal. Nung nagpa-plan sa ako kahapon, hindi ko sinasadyang naiwan ang isang karayom. Pakicheck mo nga, baka nasa loob ng damit mo. Bakit ang burara mo? Alam mo ba kung gaano ako kapanganib kanina? Mahal, huwag ka nang magalit. Niluto ko ang paborito mong seafood congee. Dadalahin ko sa opisina mo mamaya, ha? Ano? Huwag kang pumunta sa opisina ko. Nasa meeting ako. Ayos lang. Nasa baba na ako ng opisina mo. Mahal, hintayin mo lang ako diyan. Paparating na ako. Sinhan. Sinhan. Nakakainis. Hello? Mahal. Nandito na ako. Nasaan ka? Hello, mahal. Inantok ako kakahintay sa'yo. Kaya umuwi na lang ako. Hindi. Ish. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Nasa kritikal na panahon ngayon ang kumpanya para sa listing. Hindi ka ba pwedeng manatili na lang sa bahay? Huwag mo na akong bigyan ng problema. Hello? Hello? Ay, parang mahina ang signal dito sa bahay. Hello. Oh. Nakakainis talaga. Mahal, galit na galit ka siguro dahil niloko ka, di ba? Pero paano na yan? Hindi pa nga nagsisimula ang tunay na paghihiganti. Sabi nila sa mundong ito, ang tanging makakatalo sa kabit ay ang pang-apat. Ay, ang kakaiba naman ng araw na to. Ang mga mayamang misis, palaging tingin sa amin ay mga mang-agaw. Kapag nakita kami, gusto kaming saktan. Ngayon, bakit mo ako pinapunta, MS Song? End of song. Gusto kong akit-akitin mo ang asawa ko. Ha? Binibini, alam mo ba kung sino ako? Naman, Ikaw ang unang pag-ibig na pinagsamantalahan ng asawa ko. Kinuha ang lahat sa'yo at itinapon na parang basahan. Mula noon, bumagsak ka sa kailaliman. Nabalitaan ko na bago ka naging pangunahing bituin sa Heaven on Earth, nagtrabaho ka sa bar para mapag-aral si Fuxin Han sa kolehiyo. Pero hindi ko inakala na ang lalaking ito ay walang puso at pabago-bago, isang oportunista na nagpapanggap na matigas. Iniwan ka niya para sa city residency. noon, nagtrabaho ako bilang hostess para mapag-aral si Fuxin Han sa kolehiyo. Pero pagkatapos niyang makapagtapos, ikaw naman ang pinakasalan niya. Kaya, bakit kita tutulungan? Si Fuxin Han ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Ginawa niya ang lahat para umangat, gumamit ng mga babae para sa sarili niyang kapakanan. Hindi ba gusto mong makita ang gagong naglaro sa damdamin ng mga babae na magbayad? Alam ko, ikaw ang white moonlight sa puso ni Fuxin Han. Pareho tayong babae at pareho tayo ng kaaway. Manalig ka sa akin, ako ang magiging pinakamatibay mong kasabwat. Kaya, gusto mong tulungan kitang paalisin ang kabit tapos magkakabalikan kayo? Magkakabalikan. Sino ba si Fuxin Han para balikan ko? Kung alam mo na ang tunay na pagkatao ng gagong yan, bakit hindi mo siya diretsong hiwalayan? Siyempre, hihiwalayan ko siya. Pero hindi pa ngayon.
Gagamitin ko ang legal na paraan para protektahan ang aking ari-arian. Protektahan ang pamilya ko mula sa kapahamakan. Lahat ng sa akin, babawin ko. Gusto ko ring iwanan si Fuxinhan ng lahat. At bumagsak siya mula sa pedestal. Pagkatapos, saksihan kung paano ang buhay niya mula sa pagiging tao ay magiging aso. Ang sariwang laman ng kabataan, para sa lalaking nasa ganitong edad, ay panandali ang katuwaan at kaligayahan lang. Pero ang pera at kapangyarihan ay may nakamamatay na pang-akit sa kanya. Pero ang pera ay parang lason. Maingat siya, hindi siguro siya madaling maloloko. Paano kung ang laso na ito ay balutan ng matamis na pambalot? Miss, ito po ang aming nakasali. Hindi. Gusto ko yung pinakamahal sa hanay na yan. Ang pangalan niya ay Xiao Shanshan. 24 anyos. Empleyado sa flower shop. Mukhang swerte talaga sa babae ang Fuxinhan na yan. Alaga. Si Fuxinhan, kapag nakasabit lang sa dingding, doon lang siya magiging matino. Noong magkasama pa lang sila. Sobrang tindi ng pagmamahalan nila, pati lang o hindi makasingit. Nakakatawa lang. Naumasa pa akong tatanda kaming magkasama. Baka naman lumambot ang puso mo. At gusto mong balikan ang gago na yan? Ang manlolokong sanay mga liwa ay parang tae na mailasang tsokolate. Kahit tingnan mo lang siya, kadiri na. Ang pagiging matakaw at pagtataksil. Ay laging may kapalit. Hello, mahal. Nasaan ka? Ay, mahal. Nasa isang industry summit ako. Nagmamadali akong umalis kaya hindi ko nasabi sa'yo. Fuxinhan. Lumingon ka. Nasa labas ako ng bintana ng kotse. Fuxinhan. Lumingon ka. Nasa labas ako ng bintana ng kotse. Wow, wow. Mahal, niloloko lang kita. Paano naman ako magiging nasa labas ng bintana ng kotse? Bakit ang tanga mo? Nga. Naloko na naman ako ng asawa ko. Mahal. I-enjoy mo ang gabing ito. Nagsisimula pa lang ang lahat. Kuya Fu. Nabalitaan ko, nag-alaga ka na naman ng bagong alaga para libangin ang sarili mo. Isang babae lang yon. Pampalipas oras lang. Teka, nabalitaan ko, babalik na raw si Song Wanning sa bansa. Song Wanning. Noon, patay na patay siya sa'yo. Para umangat ka, sinipa mo lang siya. Ang lupit mo talaga. Ang buhay na gusto ko ay hindi kailanman pag-ibig, kundi ang pagsasamantala sa inosensya at katangahan ng mga babae para makamit ang mas magandang buhay. Ano bang mali sa akin? Haha, say. Hubat, anong ingay yan? Asensya na lahat. Ako ang pinakamalaki sa larong ito. Napagkasunduan natin kanina, kapag natalo ka, kailangan mong maghubad ng isang damit. Hubat. Ang iyong kilay ay may pagkakahawig sa kanya. Ang kotseng ito, regalo ko sa'yo. Salamat, 8. Mahalin mo rin ako. Ikaw. Hindi ka kagandahan at karaniwan lang ang iyong kakayahan. Hayaan na. Ang singsing na ito, regalo ko sa'yo. Salamat, Ay, miss. Sino yung babaeng naghagis ng susi ng kotse kanina? Si Ed Isiba ang tinutukoy mo. Nagmamaneho siya ng kulinan. Mayaman na biyuda. Bakit hindi ko pa siya nakikita? Kagagaling lang niya sa ibang bansa. Nabalitaan kong namatay ang asawa niya. Pagbalik niya, nakakuha siya ng 800 milyong mana. 800 milyon. Ang biyuda na yan ay sobrang loyal. Tuwing pumupunta siya rito, nagpapabook siya ng mall model. Naghahanap ng kapalit. Sa tingin ko, kamukha mo ang ex-boyfriend niya. Medyo magkamukha kayo. Ano ka ba? Kasal na ako. Ano naman ngayon? Basta makasama mo si Ate Isi, ang buhay mo ay siguradong unlad. Wanning. Ikaw yan. Ete, tuloy lang. Umalis ka. Sa loob maraming taon. Sa wakas ay nakilala ko ang isang taong kamukha niya.
Mahal kong asawa, sana hindi mo ako bigin. Kakagat na ang isda. Mahal, ang paglabag sa pangako ay magdadala ng kapahamakan. Maligayang pagdating sa bitag na maingat kong idinisenyo para sa iyo. Nabalitaan ko. Kilala kayong asawa mo sa pagiging sweet. Warning. Kahit gaano pa kaganda ang kasalukuyan, hindi pa rin matutumbasan ang unang pag-ibig. Hinding-hindi ko makalimutan ang una nating date. Ang suot mong pulang damit. Ang ganda mo. Asawa ko, matalino ka ba talaga o tanga? Bakit mo pa binabanggit ang mga bagay na ayaw kong marinig? Warning. Yung malaking boss sa kumpanya namin, mayaman at may kakayahan. Sabi niya, hinahangaan niya ako. Pwede mo bang isuot ito at samahan siyang kumain? Sinhan, kumain lang ba talaga? Ay, tulungan mo naman ako. Kapag nakasama ko na ang malaking boss, bibigyan kita ng magandang buhay. Marley, ikaw po. Halika. Uminom ka para kay Marley. Marley, hindi po talaga ako umiinom. Huwag kang killjoy. Uminom ka na lang. Fuxinhan, paano mo pa rin naisip na hindi ko makakalimutan ang nakaraan natin? Ha? Nadumihan mo ang sahig. Ha? Warning, ano yan? Gusto ko lang makita kung ang alak na ito na nagkakahalaga ng 100,000 piso bawat bote ay kayang hugasan ang amoy ng pagiging basura mo. Warning. Alam kong hindi mo pa rin ako ang apatawad. Mahal, bakit walang lasa ang sabaw? Palitan ko lang ang diaper ni Sisi. Bababa ako mamaya para salinan ka. Bilisan mo. Ano bang ginagawa mo? Mahal, pasensya na. Tutulungan ko. Alam mong may germaphobia ako. Tinapunan mo ako ng sabaw. Ang lampa-lampa mo talaga. Kahit simpleng bagay, hindi mo magawa ng maayos. Labhan mo yan. Ay, nga pala, gawa sa lana yang damit. Kaya, labhan mo yan ng mano-mano. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang germaphobia mo pala ay depende sa tao. Sumpa ko. Ito na ang huling patak ng luha na ibubuhos ko para sa'yo. Hindi ba't sabi nila, si Song Wanning ay hindi makalimot sa kanyang first love? Bakit ang sungit niya sa'yo kung mas ganyan siya? Ibig sabihin, hindi niya pa rin ako nakakalimutan. Ay naku. Pero, kumpara sa dati niyang ugali, nasunod-sunuran lang. Mas gusto ko ang siya ngayon. Ang galing mo talaga, Kuya Fu. Ang pagpapanggap na malamig ay para lang makuha ang atensyon. Mahal, dapat pa nga kitang pasalamatan. Ang galing mong magkunwari, binuhusan mo pa ang sarili mo ng isang buong bote ng alak. Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Ang gabing ito ay talagang nakakatuwa. Excited na ako sa susunod na mangyayari. Birthday ko bukas, binili ko ang paborito mong red wine. Gusto mo bang uminom tayo? Para maging baliw ang babae sa'yo, dapat minsan ay lumalayo ka, para mas mahumaling siya. Nireject akong gago. Siguradong kasama niya ang kabit niya bukas ng gabi. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakapunta. Sisiguraduhin kong hindi siya makakatupad sa usapan. Ay, anong nangyayari? Ang katikati. Bakit ang katikati nito? Mahal, anong nangyari sa'yo? Ang katikati ng ibaba ko. Nagka-allergy ba ako? Pero wala naman akong nahawakan na may kinalaman sa peach ngayon. Anong nangyayari? Siyempre, dahil sa akin.
Mahal, ayos ka lang ba? Paano kung kukuha ako ng yelo para ipahid sa'yo? Bilisan mo, bilisan mo. Mahal, tiisin mo muna. Ay, ang sakit, ang sakit. Huwag. Kung talagang nahihirapan ka, kumain ka muna ng gamot. Asawa ko. Hindi ko na kaya. Dalahin mo na ako sa ospital. Ang birthday party mamaya. Huwag kang malete, ha? Responsibilidad lang ang nararamdaman niya sa'yo, pero pag-ibig ang sa amin. Ang ribbon mamaya, ang asawa mo lang ang pwedeng magtanggal. Ang paghamon sa asawa ay ritual ng bawat kabit para umangat sa posisyon. Mahal, mukhang maganda ang gising mo ngayon, Nag-spray ka pa ng kolog. Asawa ko. Ano bang nagawa ko para magkaroon ng asawang kasing ganda mo? Kung hindi dahil sa maingat mong pag-aalaga, paano gagaling agad ang allergy ko? Kailangan kitang bigyan ng malaking gantimpala. Asawa ko. Salamat sa pagod mo. Sa mata ng lalaki, ang ibang babae ay kakaibang bulaklak. Kailangan alagaan ng maingat sa mamahaling lupa. Dati, ang yakap niya ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngayon, nakakadiri na lang. Nga pala, may nakilala akong bagong kaibigan kamakailan. Kung wala kang gagawin ngayong gabi, sabay tayong kumain. Kayo na lang kumain. May kausap ako ngayong gabi, si Manager Liu ng Yink Securities. Hindi na ako uwi. Bakit siya nandito? Hello. Mahal ko. Sino siya? Nga pala, mahal ko. Siya ang bago kong kaibigan, si Song Waning. Oh, Halos maaksidente ako kanina. Siya ang nagligtas sa akin. Hello. Ako si Song Waning. MS Song, hello. Salamat sa pagligtas sa aking asawa. Mahal ko, hindi ka ba nagmamadaling umalis? Mahal ko. Halos maaksidente ka na. Paano ko naman kayang umalis ng mag-isa? Magbabakasyon ako ngayon. Para samahan ka sa bahay. Ang bait talaga ng asawa ko. Ang babaeng ito ay isang hindi matatag na elemento. Hindi ko siya pwedeng mawala sa paningin ko. Ay, nga pala, MS Yuan. Nagasgasan ang binti ko. Pwede ba akong matulog sa bahay mo ngayong gabi? Naman, aayusin ko lang ang guest room. Ma'am. Mahal ko, pakibantayan mo muna si Ava Song. MRF. Gasgas ang binti ko. Pwede mo ba akong lagyan ng gamot? MS Song, kung nasugatan ka, dapat sa doktor ka pumunta. Hindi sa akin. Fuxinhan, talaga bang ganyan ka kawalang puso? Inaamin ko. Noong nakita kita ulit, gusto kitang paghigantihan. Pero hindi ko pa rin mapigilang gustuhin kang makita. Kung ayaw mo akong makita, CJ, lalayo na ako ng malayo. Hindi na kita guguluhin pa. Inga. Waning. Kasal na ako. Bakit mo pa ginagawa ito? Patawad, Sinhan. Alam mo naman, ang pag-ibig ay walang magagawa. Hindi ko talaga kayang kalimutan ka. Waning. Huwag kang ganyan. Ako ang mali noon. Kung iyak ka pa, masasaktan ako. Alam kong hindi mo ako iiwan. Manloloko. Lahat kayo manloloko.
Mahal, kumain ka ng hipon. Emesong, huwag ka nang mahiya. At, bakit mo sinisipa ang tatay ko gamit ang binti mo? Ano bang kinagsasabi mo, Sisi? Nagkamali ka lang ng tingin, di ba? Nakita ko po kanina na hinawakan ni tatay si Ed. Sisi, halika rito. Maliit lang ang mesa, madali lang magkabanggaan. Isipin mo, hindi ba madalas mo ring nababangga ang binti ni nanay? Mahal, dalhin mo muna si Sisi sa kwarto. Ako na ang bahala rito. Tara, tara. Sisi. Gusto mo bang iguhit ka ni tatay? Halika, iguguhit ka ni tatay ng isang maliit na baboy. Tingnan mo, gusto mo ba? Ang asawa ko ay isang mapagkunwari, isang ipokrito na mahilig magpanggap. Ano ang 500 pinakamalaking kumpanya? Ang pinakabatang executive. Ano ang 10 pinakamahusay na ama at huwarang asawa? Pero paano kung gumuho ang kanyang imahe? Hello, Boss Zhang. Ano? Nabigo ang bidding. Ang bid nila, mas mababa lang ng 1 punto sa atin. Hindi po. Boss Zhang, ang proposal na to, 3 buwan kong pinaghiapan. Paano nangyari yon? Huwag ka nang magpaliwanag pa. May nagsumbong ng anonymous at nagbigay ng ebidensya. Sa ngayon, suspendido ka muna ng walang sweldo. Ang mga proyekto sa ibang bansa, hindi ka nakasama doon. Papa, tingnan mo ang drawing ko. Ako po ang laging namamahala sa mga bidding project. Sa loob ng 6 na buwan, nalampasan ko ang sales record. Boss Zhang, kayo, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Boss Zhang, okay. Hello, Boss Zhang. Papa, tingnan mo ang drawing ko. Ito ikaw, ito ako. Drawing, puro ka drawing. Umalis ka, huwag mo akong guluhin. AMM. Sisi. Sisi. Saan ka nabangga? Masakit ba? Sinaktan ako ni Papa. Mahal ko. Kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo dapat saktan ang bata. Hindi naiintindihan ng bata, ikaw din ba hindi nakakaintindi? Ha, ako ang katay niya. May problema ba kung disiplinahin ko siya? Ang labis na pagmamahal ng ina ay nakakasama sa anak. Tingnan mo, nasira mo na siya. Sisi, kumusta na? Ano sabing doktor? Sabi ng doktor, gasgas lang. Buti na lang hindi naapektuhan ang utak niya. Atawad. Kasalanan ko ang nangyari ngayon. Kung hindi ako nagdesisyon ng mag-isa at ibinunyag ang bid document ni Fu Xinhan, hindi niya sana idinamay ang bata. Hindi sana nagkasakit at na-ospital si Sisi. Waning, hindi mo kasalanan ito. Dapat pa nga akong magpasalamat sa iyo. Salamat sa iyo. Dahil ginawa mong pagkakataon ang krisis na ito. Salamat sa akin. Guhit lang ng guhit, yan lang ang alam mo. Umalis ka, huwag mo akong guluhin. Ang isang ama na may kasaysayan ng domestic violence ay imposibleng makuha ang kustodya ng bata. Pero wala pa tayong ebidensya ng pangangaliwa ng gago. May kasabihan nga, madaling baguhin ang tanawin pero mahirap baguhin ang ugali. Ang aso ay hindi magbabago ng pagkain ng dumi. Ang galing! Inimbitahan ako ng gago na manood ng scene bukas ng gabi. Nahaharangan ang kanyang career path. Kaya nagmamadali siya. Mahal ko, nagkamali ka nga. Hindi mo dapat minamaliit ang mga babae. Lalo na ang isang inang naghahanap ng paghihiganti. Ay, ang ganda ng dekorasyon ng bahay mo, ang klase. At may dating kalaga. AMM, ganoon lang. Halika, uminom kang sa. Salama. Ito ay Ruware. Naalala ko, ang Northern Song Ruware Seladong Glaze. Sa Sotheby's auction ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Eksperto ka pala. Ang may klikong buhay na asawa nakita niya ito sa auction kaya binili niya. Ang libangan lang.
Ang pinakamahusay sa seladon, ang ruwar ang nangunguna. Kahit na ang ruwar na ito ay may mga bitak na ginto. Bakit kulang ito sa ash gray body? Baka naman modernong cake ito. Ang asawa ko, mahilig magpanggap na may taste. Naaalala mo, sa sala, sa pinakaprominenteng lugar, maglagay ng set ng Ruware Ceramics. Paano kung malaman ng gago na peke ito? Ano ang gagawin mo? Ganito ang sabihin mo sa kanya. Beck? Tingnan mo nga ng mabuti. Ang set ng ruware ko ay bihira sa mundo, napakabihira at napakamahal. Pero ang mga sinaunang tao ay gumamit na agad para gawin ito. Pati ang lupa ay puti. Bukod pa rito, ang sertipiko ng subasta ng Sotheby's paano magiging peke. Ay, nga pala. Akyat ako para magpalit ng damit. Manonood tayong scene mamaya. Sige. Mukhang ang mga koleksyon niya ay totoo lahat. Waning, tapos ka na bang magpali? Sinhan, pwede mo ba akong tulungan sa zipper? Ang bango. Ang bulaklak ba o ako? Siyempre ang bulakla. Ay, naku. Naku! Hoy. Ikaw. Anong ginagawa mo? Maghanap ka ng pagkakataon. Itapon mo ang singsing ng kasal niya para sa akin. Nandidiri ako tuwing nakikita ko. Nainis ako tuwing nakikita ko ang singsing ang kasal na yan. Arabang ang asawa mo ay sadyang nagpapakitang gilas sa akin. Anong ang karapatan niya para maging asawa mo? Bakit? Nagseselos ka ba? Isang maliit na singsing, anong meron doon? Bakit mo pa kailangang makipagtalo sa losyang na yan? Nakita ko sa auction. Pakiramdam ko, bagay ka. Isinuko ko ang aking karera. Piniling maging hagdanan sa likod ng isang lalaki. Akala ko ang aking sakripisyo ay magbibigay sa akin ng kanyang tunay na pagmamahal. Hindi ko inakala na ang aking taos-pusong pagmamahal ay napunta lang sa wala. Isipin mo na lang, regalo natin ito sa isang buwan nating muling pagkikita. Ang pagnanakaw ng pag-ibig, pati ba naman yan ipagdiriwang mo ang anibersaryo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang tawag dito ay pagbabago ng isi. Matapang na paghabol sa pag-ibig. Ay, hihiwalayan mo ba ako para sa akin? Narinig ko na ng pakasalan kang asawa mo, nagdala siyang malaking dote. Kung maghiwalay kayo, paano kung dalhin niya ang lahat ng ari-arian? Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Anong ibig mong sabihin? Ako. Tingnan mo ang kaba mo. Nakasilent na ang cellphone ko. Kumusta? Ang pagnanakaw ng pag-ibig sa ilalim ng ilong ng asawa mo, masarap ba ang pakiramdam? Huwag kang gumawa ng ganyang pampasigla. Ayoko ng pakiramdam na nawawalan ng kontrol. Sige na, kasalanan ko. Hindi ko na gagawin yan sa susunod. Sige na. Maging mabait ka. Anong ingay yan? Arang pusa ko, nabuhos ang pagkain. Nagalaga ng pusa. Hindi ba allergic ka sa balahibo ng pusa? Pusayan ang kapitbahay na pinatira lang dito. Waning. Baka naman, may tinatago kang ibang tao sa bahay mo? Ngayon, naniniwala ka na sa akin, di ba? Hindi ko kayang magtago ng kung sinong lalaki dito. Sige na, manood na tayong scene. Naalala ko bigla, may meeting pa pala ako sa kumpanya. Sa susunod na lang tayo magkita. Palihim niyang kinawagan ang asawa ko. Para lang ba mang-asar? O kaya, mayroon silang lihim na hindi ko alam. Hello. Paki-imbestiga mo nga ang isang tao para sa akin. Song Waning. Anong gagawin natin? Nagdududa na siya. Nakapagpalipad ka na ba ng saranggola? Magpalipad ng saranggola? Para maging maganda ang paglipad ng saranggola. Kailangan mong hawakan ng mahigpit ang tali ng saranggola sa iyong kamay. Pero minsan, kapag masyadong mataas ang lipad ng saranggola, kailangan mong luwagan ng kaunti ang tali. Ganoon din ang pagharap sa mga manloloko. Ibig mong sabihin, hayaan na lang natin? Tama. Hayaan mo si Fuxinhan na mag-imbestiga.
Ipapaalam ko sa kanya na ikaw ay isang taong para sa kanya. Isang mayamang babae na lubhang kapakipakinabang. At mahal na mahal siya, hindi na makawala. Ay, sabihin mo nga, itong si Song Waning, baka niloloko lang ako. Magtiwala ka lang ng buo, ha? Sinuri ko ang mga tawag ni Song Wanning. Hindi sila magkakilala ng asawa mo. Imposibleng may lihim silang ugnayan. Ha? Ibig sabihin, nagkataon lang ang lahat. Pero pakiramdam ko, may mali pa rin. Ilang araw ko nang sinusundan ang babaeng yan. Hindi mo masabi, mayaman nga siya. Araw-araw, shopping lang ng shopping, o kaya nakikipag-afternoon tea sa mga socialite. Walang kakaiba. Siya yan. Kilala mo siya? Si Manager Liu ng Ying Securities. Ito ang taong, kahit gaano karami ang gustong manuyo, hindi nila magawa. Paano naging panauhin ni Song Waning? Alam ko na. Kapag nakatayo ka sa malaking puno, mas mataas ang lipad mo. Boss Fu. Sa tingin mo ba, itong si Song Wanning, baka isang matamis na bitag para sa'yo? Paano kung ganito? Humanap tayo ng pagkakataon para subukan siya. Tingnan natin kung talaga bang tapat siya sa'yo. Kailangan talaga nating subukan siya. Nurse, kumusta na ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Matagumpay ang operasyon ng anak mo. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman. Kung may pasasalamatan ka, pasalamatan mo ang babaeng iyon. Dahil sa kanya, nagdonate siya ng dugo para sa anak mo. 400 cc ng dugo. Sino siya? Si Manager Liu ng Ying Securities. Siya ang namamahala sa pagsubaybay at pamamahala sa panganibong mga nakalistang kumpanya. Gusto siyang lapitan ng asawa ko para mapatibay ang kanyang kinabukasan at posisyon. Kaso may sakit sa dugo ang anak niya. Kaya wala siyang oras para pansinin ang asawa ko. Sa tingin ko, hindi siya susuko. Hindi ko inakala, Inasong, na negative panda blood din ang blood type mo. Lubos akong nagpapasalamat, Inasong, sa pagdodonate mo ng dugo para sa anak ko. Ito, para sa'yo. Manager Liu, masyado kang formal. Ibinigay sa akin ng Diyos ang blood type na ito para makatulong ako sa mas maraming tao. Ang anak ko ang buhay ko. Niligtas mo ang buhay ng anak ko. Para mo na ring niligtas ang buhay ko. Sa hinaharap, kung may problema ka, puntahan mo lang ako anumang oras. Cheers! Ay, masarap na alak. Amy. Fuxinhan. Sisirain kita ng paunti-unti. Hahayaan kitang lumuhod sa sakit at kawalan ng pag-asa. Bakit bigla mo akong niya ngayong gabi para sa isang candlelit dinner? Song Wanning, para sa'yo ang damit na to. Ang ganda! Ang ganda naman ng damit na to. Mahal ko. Oh. Ang birthday gift mo sa akin, gustong-gusto ko talaga. Salamat. Oh, mahal ko. Huwag kang magulo. Ito ay regalo ko sa malaking kliyente ng kumpanya. Masama kung masira yan, di ba? 11 taon na tayong kasal. Pero hindi mo pa ako nabibigyan ng ganito kagandang damit. Ay. Ang asawa ko, likas na maganda. Hindi siya tulad ng mga babae sa labas na puro makeop. Kaya, mas maganda kung walang makeop. Gusto ko yan, ma'am. Magluto ka na. Kailangan ko pang kumasok sa trabaho. Bigla mo akong binigyan ng ganito kagandang evening gown. Bakit? May kailangan ka sa akin? Ay, ang Empero Hotel ay mag-host ng International Manhattan Banquet. Doon, maraming kilalang international artists, entrepreneurs at collectors ang darating. Gusto kitang imitahan bilang aking date. 5 araw na ang nakalipas, nakuha ko na ang imbitasyon. Ang mga bisitang may imitasyon, kailangan dumaan sa financial verification para matukoy ang upuan. Ang mga bisitang hindi makapasa sa verification ay sa second class seats lang makakaupo. Ay, ang mga maliliit na bagay na yan ay ipinapagawa ko sa mga tauhan ko. Bakit ang pabayan nila? Binigyan nila akong second class seat. Ay, okay lang. Niyaya ko na ang financial verifier. MS Song, hello. Ako ang organizer ng Manhattan Banquet. Kung gusto ninyong maging EI guest, kailangan ninyo
ng 20 milyong financial verification. Hindi naman ako bibili ng building. Bakit kailangan ng verification? Oh, MS Song. Ang Manhattan Banquet ay laging dinadaluhan ng mga sikat na personalidad. Puno ito ng mga maimpluwensyang tao. Ang bawat bisita ay isang malaking personalidad na kayang magpabago ng sitwasyon. Ayon sa nakagawian, dapat ay kailangan mong patunayan ang iyong yaman na 50 milyon. Pero dahil kay Boss Fu, ngayon, 20 milyon na lang ang kailangan mong patunayan. Paano kung ganito? Maghanap tayo ng pagkakataon para subukan siya. Tingnan natin kung totoo ba ang pagmamahal niya sa'yo. Kailangan nga siyang subukan. Pero, hindi para subukan kung totoo ang pagmamahal niya sa akin, kundi para subukan kung talagang mayaman siya. Hahaha. Warning, hindi ba't nagmana ka ng 800 milyong mana? Ang 20 milyon ay madali lang para sa'yo, hindi ba? AMM. Umanhin, mauna na ako. Tatawagan ko na ngayon ang aking personal financial advisor. Narinig ko lahat. Huwag kang mag-alala. Ang Manhattan Banquet ay hindi nangangailangan ng asset verification. Sinusubukan ka lang ng asawa ko. Ang dami talagang pakana ng gago na yan. Kung 2 milyon lang ang kaya ko pa. Pero saan ako kukuha ang 20 milyon para sa kanya? Saan ako kukuha ang 20 milyon para sa kanya? Mayroon ako. 23 milyon. Saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Ito ay isang stock market simulation software. Hindi lang ito kayang bumuo ng pagtaas at pagbaba ng stock market. Kaya rin itong bumuo ng halaga ng hawak mong stock na gusto mo. Nakakapanlin lang ito. Hindi naman siguro ganoon kadaling lokohin ang gagong yan. Paano kung hindi siya maniwala? Siyempre, hindi siya ganoon kadaling lokohin. Maingat pa rin ang asawa ko. Maliban kung Ito. Umanhin, pinapaalalahanan ako ng aking personal financial advisor na mas mabuting maging maingat. Tama si MS Song. Ngayon, ang stock market ay hindi maganda. Bakit ka pa naglalagay ng ganoong karaming pera sa share? Ang aking personal financial advisor ay isang trader sa Wall Street. Mayroon din silang maraming dekalidad na dividend stocks sa Nasdaq. Ito ay pampagana lamang. ang mga virtual na numero sa account ng telepono ay hindi kasing nakakagulat ng makita sa personal. Ngayon, maniniwala ka na siguro sa aking kakayahan, di ba? Ang daming pera. Ito ba ang lahat ng kinita mo sa stock market? Sa kahon na ito ng pera, ang unang 3 piraso lang ang totoo. Ang iba ay peke. Ito. Ang mga negosyo na hawak ko ay mga oportunidad, hindi mga bitag. Bukod sa mga pondo stocks at bonds, marami pa. Mataas na return. Mga investment na siguradong kikita. Konting tubo lang. Nawala na ang pag-iingat nila. Yingchen Jifu. Nalokong ka si Fuxinhan. Siya at yung si Lin Chuan nagbigay ng 200,000 bawat isa para ipa-invest ko. Nagpalipat ng 30 milyong marital assets. Tanging 200 nilang pala sa'yo. Sobrang maingat talaga ng mister ko. Hindi siya maglalabas ng pera kung hindi sigurado. Ay nako, huwag kang mag-alala. Hindi talaga magbabago ang ugali niya. Gustong-gustong pera yung maloloko na yan. Makakapagpatuloy tayo sa paghuhuli sa kanya. Bukas, magbibigay ako ng 600,000. Para maniwala siya na ang negosyo mo. Ay magdadala ang 300% na kita. 600,000? I-mortgage mo ba yung bahay? Na binigay ng mga magulang mo. Okay lang yan. Kung gusto nating maghiganti, kailangan nating magsakripisyo. Idadagdag ko pa ang puhunan para sa mister ko. Kasi mas mataas ang pagtayo. Mas masakit ang pagbagsak. Baby ko. Sobrang busi ko lately, wala akong oras para sa'yo. Kailan mo ba talaga sasabihin sa asawa mo? Hindi na palaga ako makapaghintay. Ay naku, inaayos ko na nga. Kailan mo ba talaga aaminin? Kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasabi para sa'yo. Hindi biro ang dibosyo. Maraming bagay ang kailangan pag-usapan ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala. Matagal na akong walang interes sa losyang na yon. Sa puso ko.
Ikaw lang. Hindi mo ako lolokohin, di ba? Gaga. Paano ko naman magagawang lokohin ka? Huwag na, huwag na. Hello, Waning. Naipasok na ang 400,000. Sa card mo. Yes. Anong meron? Bakit ang saya-saya mo? Nag-invest ako sa isang malaking proyekto. 200% ang balik. Anong klaseng proyekto ang may ganoong kalaking bali? Hindi kaya scam yan. Hindi kaya scam yan. Ganyan talaga ang mundo. Anga ang hindi dadaan sa shortcut. Kung sino ang may insider trading, siya ang kikita ng malaki. Kanina, sa tawag mo, narinig kong kinawag mo ang pangalang Waning. Sino yan? Siya ba yung nag-i-invest para sa'yo? Bakit mo gustong malaman ang lahat ng yan? Huwag kang makialam sa usapan ng mga lalaki. May kailangan pa akong gawin. Alis na ako. Sinhan, may kailangan pa akong sabihin sa'yo. Sinhan, Ito ang partner ko, si Boss Luo. Boss Luo. Matagal ko nang nairinig ang pangalan mo. Ako si Fu Sinhan, ang director ng Beichuan Real Estate. Emie. Nale ako. 3 baso ang parusa ko. 3 baso. Isang bote na lang. Ang puti. puti. Umupo ka. Pirman na yan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Simula ngayon, hindi ko natatanggapin ang investment mo. Bakit naman bigla hindi natatanggap ang investment? Kailangan pa nating magtulungan ng matagal. Waning. Alam mo naman, Ako, si Luo, kapag nag-i-invest ako, ang mga negosyo ko, palaging milyon-milyon ang halaga. Itong batang to, bawat business, putsa, dadalhin lang ako ng ilang daang libo para lokohin. Kayo ba, hindi nagtitiwala sa akin? O ginagawa niyo akong tanga? Ay, Boss Luo, kalma lang po kayo. Negosyo po yan, sa una ay bago, sa huli ay sanay. Ang boyfriend ko po, hindi pa po siya marunong. Kung may nagawa po siyang mali, huwag niyo na lang po sanang masamain. Bigyan niyo pa po sana kami ng isa pang pagkakataon. Sage na nga. Ngayon, dahil kay Waning, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa loob ng 3 araw, mag-ipon ka ng 30 milyon. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. 30 milyon. 1 linggo nang hindi kumukontak si Fuxinhan. Hindi kaya? Nakatakbo na siya dahil sa laking hiningi natin? Natakot natin siya? Ang pundasyon ng pakikipag-ugnayan ng mga matatanda ay ang pagtutulungan. Matalino ang asawa ko. Naniniwala ako. Naiintindihan niya ang prinsipyo ng paggamit ng pagkakataon. Tama nga yan. Pero nag-aalala lang ako. Baka ang 30 milyon ay maging sanhi ng kapahamakan. Huwag kang mag-alala. Ang kasakiman ay isang puwang. Kapag nabuksan na, hindi na ito maisasara pa. Ayan. Nandyan na sila. Fu Sinhan, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Ayoko lang na maloko ka. Xiao Shanshan. Alam mo ba, kung gaano mo ako inantala sa pagtatago mo ng AI ko? Gaano mo ako inantala? Ang magandang negosyo ay hindi naghihintay. Dali, dali. Fu Sinhan. Fu Sinhan. Nakakatuwa. Nag-aaway ang magkasintahang ito na mas matibay pa sa ginto. Nag-aaway sila. Kapag mas nagmamadali sila, mas hindi ako magmamadali. Kapag ang biktima mismo ang lumapit sa bitad, doon lang ito magiging masaya. Song Waning, yung sinabi ni Boss Luo tungkol sa Overseas Chip Investment Project, napag-isipan ko na. Gusto kong mag-invest, pero may kaunting problema pa ako dito. Pwede mo bang kakiusapan si Boss Luo na maging maluwag? Sabi niya gusto niyang mag-invest pero mayroon lang siyang 10 milyong yuan. Sabihin mo sa kanya, kung wala siyang pera, manghiram siya. Sa pagkakataong ito, dapat all-in siya. Laban o bawi. Mahal. Bakit gising ka pa? Mahal ko, nitong mga nakaraang araw, maaga kang umaalis at gabing-gabi na umuwi.
abala sa kumpanya, kahit ang mga kamay mo nagaspang na. Sabi nga nila, ang hitsura ng asawang lalaki ay ang karangalan ng asawang babae. Ikaw, mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Ang asawa ko talaga ang pinakamapagmalasakit sa akin. Naman, syempre. Syempre, nagmamalasakit ako sa'yo. Mahal, tulog ka na ba? Mahal. Mahal, alam mo ba? Ang isang kaluluwang salat ay hindi kayang suportahan ang lumalaking pagnanasa. Kahit ang isang baboy ay makarating sa Roma. Baboy pa rin ito. Dahil ito ay biktima, ang isa na ginagabayan sa ilong. Kaya pala, pinalitan mo ang password sa araw na ibinigay mo si Song Waning sa malaking boss. Mahal ko. Binabati kita ng maagang pagkalugi. Libreng katulong. Angkop sa pagpapakasal. Kaya pala, simula pa lang. Gusto mo nang pagsilbihan kita. Para maging libreng labandera at tagaluto. Sabihin mo kay Fuxinhan. Hindi na siya kailangang maghanap ng pondo. May nag-alok ng 35 milyon. Out na siya. Mahal. Tapos na ang laro mo. Ako na ang mag-uumpisa. Bibigyan kita ng oras para magsisi. Pero hindi ko ibibigay ang pagkakataong magsisi. Tara, Pear. Uy, Pear. Alam kong may kakayahan ka. Pahiram muna ng 2 milyon. Pagkalipas ng 1 buwan, 100,000 na tubo, okay ba? Futsinhan. Sa ganitong maliit na tubo mo ako papayayain? Grabe, tropa ka talaga. Par, magkano ang hanap mo? Alam ko kung may kinukuhang pera si Song Waning. Isama mo ako. Magyayaman tayo ng sabay-sabay. Ha? Bakit ko kailangang ang mayamang babae na pinaghihirapan kong paligayin ay bigyan ko ng daan para sa'yo? Bakit? Takot na mahirapan ang tropa, pero takot din na umangat ang tropa, di ba? Sed. Wala nang tropahan mula ngayon. Magpatuloy ka na lang sa pag-iskam sa mga babae. Mga babae. Paano ko nakalimutan yan? Xiao Shanshan. Bobby, sa tingin mo ba matutuwa si Papa? Ano man ang mangyari, poprotektahan ka ni Mama. Hello, Ma. Hoy, walang kwentang anak. Bakit hindi mo pa rin pinapadala ang panggastos ko ngayong buwan? Ma, hindi ba binigyan na kita ng 200,000 kanina lang? Wala na palaga akong pera. Huwag mong isipin na porket binayaran mo ang down payment ng kapatid mo. Pwede mo na kaming pabayaan ng nanay mo. Ang ganda-ganda mo, anong silbi ng mukha mo. Wala akong pakialam kung mangutang ka o magbenta ka ng sarili mo. Basta bukas, kailangan mong bigyan ako ng isa pang 100,000. Tama na. May nanay bang ganyan magsalita sa sarili niyang anak? Ikaw ba talaga ang nanay ko? Kung saan ka pupunta, doon ka. Bitawan mo ako. Ma, ako. Ma. Ma. Buksan mo ang pinto, Ma.
Ay, sino tong magandang dilag? Sumama ka sa kuya. Sumama ka sa akin. Eh, Ang tapang niya ah. Aray, huwag kang makialam. Hindi, makikialam talaga ako. Para sa pagiging pakialamera mo. Huwag na kayong mag-away. Para sa pagiging pakialamera mo. Umalis ka na. Ayos ka lang ba? ayos lang. Shanshan, Sumama ka sa akin. Marfu, sinabi ko na sa iyo, hindi ko sisirain ang kasal ng iba para maging kabi. Shanshan, Ikaw ang pinaka-espesyal na babaeng nakilala ko. At ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Shanshan, Gusto ko lang alagaan ka ng maayos para hindi ka na maligaw. Bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? babe, Binili ko na ang paborito mong strawberry cake. babe, Malungkot ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi mo noon na ayaw mo na akong kausapin? Ay naku, bebe. Paano ko naman kayang hindi ka kausapin? Sample no, 57. buntis ka. Hindi mo naman siguro balak ituloy yan, di ba? Fuxinhan, anong ibig mong sabihin? 3 taon na akong naghihintay sa'yo. Sabi mo bibigyan mo ako ng pamilya. Kailan ka ba talaga makikipaghiwalay? Bobby, nagkakamali ka. Gusto mong magkaanak kayo. Masaya pa nga ako. Pero mahirap ang kagbubuntis ng babae sa loob ng 10 buwan. Ayoko lang na mahiyapan ka. Kung gayon, mas gusto mo ba ng lalaki o babae? Basta galing sa'yo, lalaki man o babae, gusto ko. Pangako ko, pagkapanganak ng bata, magkapakasal na tayo, okay? Talaga? Hindi mo ako niloloko, di ba? Ay! Paano naman kita lolokohin? Kaso lang, ay, may problema ako kamakailan. Medyo kinakapos ako sa pera. Baby, Tutulungan mo ako, di ba? Paano kita tutulungan? Bobby, ganito kasi. May pinuhunan akong proyekto kamakailan. Kailangan ko lang napirmahan mo ito. Humiram ka ng 2 milyong pautang sa bangko. Gusto mong ako ang maging guarantor. Hindi pwede yan. Baby, huwag kang magpanik. Akala ko kasi, sa tagal na ng pinagsamahan natin, tutulungan mo ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi naman sa ayaw kitang kulungan. Pero buntis ako ngayon. Dapat maging praktikal tayo para sa bata. Bobby, ipinapangako ko. Bibigyan ko tayo at ang ating anak ng isang masayang pamilya. Tulungan mo lang ako, sige na? Pipi, Huwag kang gumalaw. Song Wanning. Saan ka pupunta? hihihi. bakit kayo? Hindi ba nabayaan ko na kayo? Nalaman na namin. Noong huli mong pinag-arte kami, para lang makahuli ka ng mayamang asawa. Para lang makahuli ka ng mayamang asawa. Mukhang mayaman yung lalaki. Hindi ba dapat dagdagan mo? Ano kung hindi ko dagdagan ng bayad? Kung hindi ka magbabayad, ibubunyag namin na isa kang manloloko. Ay, actually, pwede rin namang hindi ka magbayad. Ang ganda mo kasi. Samahan mo lang kaming magkapatid magsaya. Inatakot mo siya? Mali ang kinalaban nyo. Oy. May dumating na namang maganda. Ang mga mata ko. Malanding babae. Paano mo nagawa sa akin yan? Oh, Aray. Tingnan mo ang sapatos na to, hindi ba't parang isang? Sexing, matalim at nakamamatay na balaraw? Ikaw, Anong gusto niyong gawin? Kayo. Sino ang tinatakot niyo? Hindi ko inakala na ikaw na mahinhin na babae ay magaling pala makipag-away. Salamat. Ikaw na masamang babae, hindi ka rin pahuli. Alagang naniwala ang gago. Binigyan niya akong 38 milyong piso.
Hindi ko inakala na siya ay makakakuha ng ganoong kalaking pera. Sa ganoong kaikling panahon, masyado kong minamaliit ang karisma ng asawa ko. Ang dami palang babae na gumagastos para sa kanya. Ibig mong sabihin, sa 38 milyong iyon, may pera si Xiao Shanshan? Para sa asawa mo, talagang buong puso siyang nagmamahal. Ang isang lobo ay mananatiling lobo, hindi magbabago ang ugali nito dahil lang sa kabaitan. Ngayon, nakuha ko na ang aking ari-arian sa kasal. Ngayon, magsisimula na ang totoong palabas. Sige, hindi na ako magtatagal. Inaya ako ng maloloko na manood ng scene. Aalis na ako. Matagal na tayong hindi nagkita, MS Yuan. Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Huwag ka nang umarte. Alam kong buntis ka. Talagang matalino si MS Yuan. Walang maitatago sa iyo. Alam ba ng pamilya mo na ikaw ay kabit ng asawa ng iba? Alam kong galit ka sa akin. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo. Pero, kailangan kong isipin ang kapakanan ng anak ko sa tiyan, di ba? Sabi ni Fu Xinhan, pakakasalan niya ako. At ikaw, Mananatili kang talunan ko. Anong ginagawa mo? Gisingin kita sa katotohanan. Anong panahon na ba ngayon? Nagpapatalo ka pa rin sa ganyang pag-aagawan? Naniniwala ka ba na siya ay tunay na nagmamahal sa'yo? Hindi mo ba naisip na si Fuxinhan ay hindi kailanman nagplano na hiwalayan ako? Pinaglalaruan ka lang niya. Impossible. Sabi ni Xinhan, ako lang ang mahal niya. Ako ang pinakamamahal niya. Ikaw ang patuloy na kumakapit sa kanya. Ganoon ba ang sinabi niya sa'yo? Kung gayon, magpustahan tayo. Pustahan tayo kung ang pagmamahal ni Fuxinhan sa'yo ay magpakailanman at hindi magbabago. Para gisingin ang isang babaeng bulag sa pag-ibig. Isa lang ang paraan. Iyon ay sirain ang pag-ibig na ipinagmamalaki niya. Nang tuluyan, Bakit mo ako dinala rito? hindi ba gusto mong patunayan na tunay ang pagmamahalan ninyo ni Fuxinhan? Nakita mo na ba? Ang pagmamahal ay pwedeng iarte. Ang pag-ibig mo ay parang buhangin lang na madaling masira. Sino ang babaeng iyon? Ano ang relasyon niya kay Fu Xinhan? At ano naman ang karapatan mo? Para questionin ako. Ako, Xiao Shanshan. Akala mo ba kapag itinulak mo ako palayo, magkakaroon ka ng isang dakilang pag-ibig? Pero nagkakamali ka. Ang isang lalaking tulad ni Fuxinhan na makasarili at sakim. Para sa kanya, ang mga babae ay mga kasangkapan lang para sa palitan ng interes. nagsisinungaling ka. Naniniwala ako sa aming pagmamahalan. Sinasamahan lang niya ang isang babaeng kliyente para bumili ng sapatos. Idinagdag. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Ikaw man o ako, ay mga tapakan lang ng lalaking ito. Kaya niyang iwanan ako, ang kanyang kasintahan na nakasama niya ng 11 taon. Paano ka pa niya mamahalin ng totoo? Pek. Lahat pek. Alam ko. Ikaw ang naghanap ng mga taong umarte, hindi ba? Kilala mo ang taong iyon. Sinabi ni Fu Xinhan na mahal niya ako. Hindi. Ang mahal lang niya ay ang sarili niya. Ang tunay na pagkatao ni Fuxinhan ay pagiging makasarili. Hindi niya talaga ako mahal. Hindi ka rin niya mahal. Ang mahal niya lang ay ang sarili niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang hindi niya ako mahal. Sinabi niya na magsasama kami habang buhay. Ang pag-ibig. Sa mundong ito ang pinakamahirap pagkatiwalaan. Nakakatawa lang na hindi ka pa rin natututo. Nangangarap ka pa rin tumanda kasama ang ganyang klaseng manloloko. Tumanda kasama ang ganyang klaseng manloloko. Wala akong pakialam. Hahanapin ko siya at tatanungin. Waning, kumusta na ang investment kay Boss Luo? Kailan darating ang pera mo? Huwag kang mag-alala. Ang 200% na kita ay hindi mawawala sa'yo. Alam ko na. Fu Xinhan, sino siya? Bakit mo siya kasamang nagsha-shopping? Oh, ay naku, Miss, sino ka? Xinhan, sino siya? Ako ang girlfriend ni Fu Xinhan. Oo, naalala ko na. Siya ang kapitbahay ko. Isang baliw na babae na may delusyon. Hindi ko siya kilala. Baliw na babae. Fu Xinhan.
Sinundan kita ng 3 taon at 18 araw. Tapos sasabihin mo sa akin na kapitbahay mo lang ako. Baliw na babae. Waning, ikaw, umuwi ka muna. Ako na ang bahala sa kanya, okay? Kalma lang, kalma lang. Hindi ko siya kilala. Hoy, hoy, hoy. Ang ano? Hayaan mong ipaliwanag ko, ha? Pakinggan mo ako, dahan-dahan kong ipapaliwanag. Fu Xinhan. Wala kang hiya. Hindi mo man lang naisip. Napakasalan ako, di ba? Hanggang kailan mo ako balak lokohin? Pinaglalaruan lang kita. Anong gusto mong mangyari? Makipaghiwalay sa akin. Sage, maghiwalay tayo. Kung gayon, ibalik mo sa akin ang pera sa utang sa bangko. Ibalik mo sa akin. Ang pera sa utang. Anong pera? Nanghiram ba ako sa iyo ng pera? Nasaan ang promissory note? Nanghiram ka sa bangko ng 2 milyong yuan. Ako ang naging gwarantor mo. Ngayon, sinisingil na ako ng bangko. Kung hindi ko mabayaran, makakasuhan ako at makukulong. Oh, makukulong ka pa pala. Pero, kung makukulong ka, anong kinalaman ko doon? Fu Xinhan, bayaran mo ang utang mo. Ginagamit mo ako. Hindi mo ba ako ginagamit? Bago mo ako nakilala, isa ka lang kawawang nilalang na hinahamak ng lahat. Kung wala ako, paano ka magkakaroon ng ganito kagandang buhay? Ha? Fu Xinhan, Tama na, huwag ka nang magingay. masakit. Masakit ang tiyan ko. Alam ko. Gusto mo lang ng pera, di ba? Heto. Gising ka na. Sabi ng doktor, nagdugo ka ng malakas. Hindi na iligtas ang bata. Wala na ang anak ko. Wala na ang anak ko. Siguro ito ang parusa sa pagiging kabit ko. Bawat isa ay may aanihing bunga ng kanilang ginawa. Kahit gaano pa kahirap. Sa huli, ikaw pa rin ang lulunok nito. Siguradong galit na galit ka sa akin, di ba? Sa totoo lang, dati galit na galit talaga ako sa'yo. Pakiramdam ko pa nga ang presensya mo ay isang insulto sa kasal ko. Pero kalaunan, naintindihan ko na. Hindi naman pala ganoon kadiri ang kabit. Dinala lang niya palayo ang taong kinadidiran ko. Akala ng lahat, sumama ako kay Fu Xinhan. Dahil sa pera niya. Alam ko, naloko ka rin niya. Kaya maging mas maingat ka na. Huwag mo nang sayangin ang buhay mo para sa isang basura. Patawad. Salamat. Ang pagrereklamo at pag-iyak ang pinakawalang silbing bagay sa mundo. Sa labanang ito ng buhay, hindi ka mananalo sa luha at pagsisisi lang. Magpagaling ka ng maayos. Marami pa tayong panahon. Hindi ba? Anak yan ni Fu Xinhan. Hayaan lang niya itong mamatay? Ang sama naman ng ugali niya. Ang lalaking ito ay mukhang malambing at maalalahanin sa mga babae, maraming kakilala. Pero kapag nawalan na ng halaga, siguradong sasaksakin kanya sa dibdib. Bakit ka nandito? Sadyang pinuntahan kita. Ako, Naisip ko na. Kapag kinaga ka ng aso, ang pinakamagandang paghihiganti ay humanap ng mas mabangis na aso para patayin ito. Binabati kita. Nakalaya ka na sa pagiging love-struck. Bakit ka nandito? bahay ito ni Waning. Kaya natural lang na nandito siya. Kayo. Magpapakilala ako. Ako si Song Waning, ang ex-girlfriend ni Fu Xinhan, at ang kanyang kaaway. Kaaway. Hindi ba ikaw ang mayamang babae na pinagsikapan ni Fu Xinhan na lapitan? Naggapanggap lang kayo. Si Fu Xinhan ay isang walang kwentang tao. Bakit naman ako magiging tanga para ulitin ang pagkakamali? Ang ilang kalokohan, sapat na ang isang beses sa buhay. Ang pera sa card na ito ay sapat na para mabayaran mo ang utang mo sa bangko. Ito. Salamat, et pipi. Maglagay ng kandila at mag-wish. Sino ang may kaarawan ngayon?
Ipagdiwang ang iyong bagong buhay. Hello. Waning, yung 38 milyon ko, kailan papasok sa account? Huwag kang magmadali. Sa katapusan ng buwan, kasama ang puhunan at tubo, bibigyan kita ng 80 milyon. Mahal, kain na tayo. Ano bang nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Ha? Hindi mo mahanap ang kurbata mo, hindi mo alam kung nasaan ang relo mo. Ngayon, pati damit, hindi mo na nilalabhan. Nagre-rebelde ka ba? Pasensya na, mahal. Mahal, nitong mga nakaraang araw, nagkasakit si Sisi. Palagi ko siyang sinasamahan sa ospital. Wala na talaga akong oras sa gawaing bahay. Isa ka lang may bahay. Hindi mo pa malagaan ng maayos ang bata. Anong silbi mo? Ang silbi ko. Marami yan, syempre. Pasensya na, mahal. Nitong mga nakaraang araw, napabayaan ko talaga ang pamilya at napabayaan din kita. Huwag ka nang magalit sa akin, mahal. Ang sipag mo sa trabaho. At lumalamig na naman ang panahon. Ang sabaw ng kabute na ito, masarap, mabango at masustansya. Uminom ka pa ng marami. Mahal, masarap ba? Katamtaman lang. Mahal ko. Ipapa-enroll kita sa isang training class pagkatapos ng ilang araw para mapraktis mo yung pangit mong pagluluto. Sige, susundin ko lahat ng sasabihin mo, mahal. Ganoon ang ginawa sa'yo ng gago na yon, tapos may gana ka pang magluto dito. Kung ako sa'yo, lagyan mo na lang ng lason sa daga para mamatay na siya. Patayin siya. Hindi ba't masyado siyang pinapagaan noon? Kung hindi, anong gagawin mo? Lulutuan mo siya ng masarap na pagkain para mamatay sa busog. May isang uri ng ligaw na kabute. Tinatawag na giant shuking. Kung hindi tama ang pagkaluto. Sa pinakamagaan, food poisoning, sa pinakamalala, mawawala sa katinuan. Hindi bobo ang mga babae, ayaw lang nilang maging matalino sa taong mahal nila. Mahal ko. Itong giant shuking na hindi naluto ng maayos. Ito ang magiging katarungan ko para sa ating. Hindi pa naisisilang na anak. Mahal ko. Anong nangyayari sa'yo? Mahal ko. Bakit parang dalawa ang nakikita ko sa'yo? Mahal ko. Bakit ka nawala? Mahal ko. Mahal ko. Bakit ka nawala? Sinhan, halika na. Waning. Sinhan, halika na. Pera. Ang daming pera. Sinhan, ang ininvest mo ay nagnegatibo 0 beses. Lahat ng perang ito ay sa iyo. Lahat sa akin. Lahat sa akin. Sa wakas, yumaman na ako. Hahaha. Mayaman na. Waning, alam ko na, ikaw lang ang babaeng karapat-dapat sa akin. Mahal kita. Dugo. Ang daming dugo. Fu, Sinhan. Huwag mo akong patayin. Huwag kang lumapi. Pinatay mo ang aking, hindi pa naisisilang na anak. Gusto kong bayaran mo ang buhay ng aking anak. Buhay sa buhay. Huwag mo akong patayin. Tulong. Huwag mo akong patayin. Mahal ko, anong nangyari sa iyo? Nanaginip ka ba ng masama? May multo. Multo. Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Saan ka naman nakakita ng multo sa gitna ng araw? Nanaginip ka lang ng masama. Siguro nanaginip ka lang na masama. Mahal, ano ba ang napanaginipan mo? Bakit ka balisa? Baka naman. May ginawa kang ikinahihiya mo sa akin. Paano naman ako gagawa ng ikinahihiya ko sa'yo? Siguro masyado lang akong stress kamakailan.
Pero mahal, ang sinungaling ay lulunok ng 1,000 karayom. Asawa ko. Bakit ka may hawak na kusilyo? Mahal, hindi ba't lagi mo akong sinasabihan na lampas kamay ako sa gawaing bahay? Sa tingin ko, May gintong kamay ka. Paano kung putulin ko ang kamay mo at ikabit sa akin, ha? Tulong. 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 Huwag mo akong patayin. Asawa ko. Patawad. Hindi kita kinamumuhian, asawa ko. Sabihin mo, saang daliri ako magsisimulang magputol? ang gago na yan, duwag talaga. Nahimatay na agad sa ganyan. Gaano karaming masamang bagay ang nagawa niya. Deserve niya yan. Ang gago na yan, baon sa utang sa bangko. Ngayon, ilang daang piso na lang ang natira sa card niya. Mukhang oras na para umalis ako. Huwag mo akong galawin. Nagkamali ako, huwag mo akong galawin. Mahal ko, gising ka na? Baliw ka. Sinaksak mo ang kamay ko. Magrereklamo ako sa pulis. Mahal ko, ano ang sinasabi mo? Hindi ba maayos naman ang kamay mo? Ang kamay ko. Ang kamay ko. Hindi ba pinutol mo ang kamay ko? Mahal ko, sinasabi mong sinaksak ko ang kamay mo. Paano ko naman gagawin ang isang bagay na makakasakit sa'yo? Naghahalusinate ka ba? Hallucination. Naghahalusinate ako. Mahal ko, baka may sakit ka. Huwag mo akong takutin. Oy, Hello, mahal. Hinahabol ako ng bangko para sa utang. Pwede mo ba akong pautangin ng 500,000 para lang makaraos? Mahal, salamat sa 38 milyong piso mo. Nandito ako ngayon sa isang isla, nagpapaaraw. Isla, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Fuxinhan, naloko ka. Dinala ko na ang lahat ng pera mo at tumakas na ako. Song Wanning, paano mo nagawa akong lokohin? Matandang gago. Dahil sa'yo, naghirap ako noon. Inakala mo ba talaga na magiging tapat ako sa'yo habang buhay? Nasaan ka? Ibalik mo sa akin ang pera ko. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Huwag ka nang magsayang ang oras. Nasa ibang bansa na ako. Sa susunod, huwag ka nang magpaloko sa mga babae, ha? Bye-bye. Song Wanning, paano mo nagawa akong lokohin? mahal, sino ang niloko mo? Kilala mo si Song Wanning, di ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Bilisan mo, sabihin mo. Mahal, bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Ako at yung kay Song Wanning, iisang beses lang kami nagkita. Hindi naman kami magkakakilala. Hindi nga kayo magkakakilala. Naloko ako. Naloko ako. Nawala ang lahat ng ari-arian ko. Nawala ang lahat. Mahal, ako ang kumuha ng lahat ng ari-arian mo. Ako ang dahilan kung bakit ka nawala ng lahat. Dahil sa kasakiman at pagmamataas mo. Deserve mo yan. Tate, Layas. ito yung ipon ko na allowance ko sa loob matagal. Lahat ito para sa'yo. Huwag ka nang malungkot, no? Layas. Hindi mo ba narinig? Sinabi kong lumayas. Sissy, pasensya na. Hindi dapat sinigawan ni tatay yan. Wala na akong natitira. Ikaw at mama na lang ang natitira sa akin. Ano? Nalambot ka na? Ilang patak lang yan ng luha ng buwaya. Mga lalaki talaga.
Akala nila kung magpapakita lang ng kahinaan, babalik ang babae sa kanila. Pero ako, hindi nalilingon pa. Karamihan sa mga babae kapag nakaranas ng pagtataksil sa kasal, madalas alang-alang sa mga anak magtitiis at magpaparaya. Mabuti na lang at hindi ka ganoong klase ng martir na nagtitiis kahit hindi naman kailangan. Kung hindi gaano kakahirap mabuhay, Ayoko lang na si Sisi ay lumaki sa isang pamilyang puno ng panlilinlang at pagtataksil. Kaya kailangan kong makipagdiborsyo. Ang bahay, kotse at anak ay sa akin. At siya, kailangan niyang umalis ng walang dala. Ngayon, kailangan lang nating ayusin ang problema sa bahay mo. Xiao Shanshan. Alam kong, hindi mo ako pababayaan, di ba? Ang lahat na nangyari noon ay kasalanan ko. Pero dahil lang kay Song Wanning, ang kita na yon, siya ay isang manloloko. Siya ang sumira sa relasyon natin, Xiao Shanshan. Sa dami ng nangyari, ngayon ko lang nalaman na ikaw lang ang pinakamabait sa akin. Matutulungan kita. Pero kailangan mong makipagdiborsyo. Ano? Diborsyo. Ang mga alahas na ibinigay mo sa akin dati, naibenta ko na lahat. Kasama pa ang bayad sa lupa ng palaisdaan namin sa probinsya. Malaking pera na rin yon. Kung papayag kang makipagdiborsyo at makasama ako, pwede kong pag-isipan na tulungan kang makabangon ulit. Pero, ang asawa ko, Fu Xinhan, pinag-isipan mo na ba ng mabuti? Wala na ang asawa mo ngayon. Sigurado ka bang siya pa rin ang pipiliin mo? Seg. Makikipagdiborsyo ako. Ay. Kumusta na ang kinapagawa ko sa'yo? Hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa akin? Ha? Ah. Ang bahay ninyo, naisanla ko na. Sa weekend, darating na ang pera. Pero, sa ginagawa mong yan, hindi mo na talaga iniisip ang kapakanan ng asawa at anak mo. Ha? Hay. Ang bahay na yan, kahit ang asawa ko ang nagbayad ng down payment, ako naman ang nagbabayad ng loan. Yemie. Ayoko namang hatiin ang ay-arian ko sa kanya. Sa totoo lang, ang asawa mo ay may pag-unawa. Hindi ka rin niya pinabayaan. Bakit mo pa kailangang gawing ganito? Ngayon, ako mismo ay nasa panganib. Paano ko pa sila isipin? Bukod pa rito, sa loob ng maraming taon, sila ng anak ko ay kumakain at gumagamit ng akin. Ngayon, dapat na silang magbayad. Halika. Huwag na huwag mong isipin na makipag-ugnayan sa isang manloloko. Lalong huwag mong isipin na gamitin ang pagmamahal mo para iligtas sila. Dahil angkop lang silang mapunta sa impyerno. Asawa ko. Patawad, nalinlang ako ng mga manloloko. Nabangkarote ang kumpanya. Hindi ko na kayang bigyan ka at sisisi ng magandang buhay. Maghiwalay na lang tayo. Mahal ko, hindi tayo maghihiwalay. Sasama kami sa iyo para malampasan ang pagsubok na ito. Hindi ba? Makinig ka sa akin. Kaya kong maghira. Pero hindi ko kayang makita kayo ni Sisi sasamahan mo akong maghirap, di ba? Saka. Ek lang naman ang diborsyo natin. Pag nabayaran na ang utang, magkapakasal ulit tayo. Di ba? Pero, Anong pero? Hindi ba napag-usapan na natin kagabi? Sa'yo na ang bahay, pati ang bata, sa'yo na rin. Ikaw si Sisi ang sa buhay ko, pinakamahalagang tao. Ang hayaan kayong mag-ina na maghira kasama ko, hindi ko kaya. Pirmahan mo. Seg. pipirmahan ko. Tanga. Matagal nang nakasanla ang bahay na yan. Ang lahat ng utang ngayon, sa'yo na. Mahal ko. Marami akong kaaway ngayon. Kailangan kong magtago. Gaano man katuso ang isang soro. Hindi pa rin ito makakatakas sa baril ng mga ngaso. Mahal ko. Dapat nang matapos ang laro natin. Ayon sa sinabi mo, binigyan ko si Fu Xinhan ng pera. Talaga bang inakala niyang nakasanla ang bahay? Madali lang akong nakipagdiborsyo. Para mawalan ako ng lahat at magkautang pa ng malaki. Siguro.
Nagmamalaki na siya ngayon. Narinig ko kinuha niya ang mga pangunahing tech staff ng dating kumpanya at nagbukas ng bagong kumpanya. 8. Hindi MS Yuan. Ang inutos nyo sa akin tapos na po. At ang ipinangako nyo sa akin. Huwag mag-alala, nandyan ang pera. Lin Chuan. Bakit kayo nandito? Grabe ka naman, Lin Chuan. Itinuring kita na tropa at binigyan mo ako ng likod. MS Yuan nadidiri ako sa kanya. Una na ako. Kung hindi dahil kay Lin Chuan, hindi ko pa nalalaman ang kasama ko sa kama ay isang halimaw na naka-American. Fuxin Han. Niloko mo ako para mawalan ako ng lahat at kunin ang lahat ng ari-arian. Walang hiya ka talaga. Kung hindi mo gagawin para sa sarili mo, ay hindi ka makaligtas. Asawa ko, sa halip na hatiin ko ang ali-arian. Mas mabuting unahan ko na. Huwag mo akong tawaging asawa. Tawagin mo akong Ines Yuan. Ano? Matagal kitang niloko. Nalulungkot ka ba? Hindi lang kalungkutan, kundi pandidiri. Sa tuwing naiisip kong kasama ko ang isang tulad mo sa iisang kama sa loob ng maraming taon, kinasusuklaman ko ang sarili ko. Mukhang malaki talaga ang epekto sa iyo ng diborsyo. Naging masama na ang ugali mo. Pero, anong silbi ng galit mo? Ang girlfriend ko ay mas mayaman kaysa sa iyo. At mas bata. Nakita mo ba? Binilhan ako ni Shanshan ng limited edition na sapatos na bala. Tutulungan pa niya akong mag-invest sa negosyo. Kaya mo ba yan? Niloko mo ang kasal. Anong mukha mo para magsalita ng ganyan sa harap ko? Ang isang karapat-dapat na asawa ay natural na dapat tumulong sa karera ng kanyang asawa. Kaya natalo ka kay Shanshan. Hindi ka naman kawawa. Mukhang para sa'yo, ang mga babae ay kasangkapan lang para umangat. Ang isang taong sakim, makasarili at mapagkunwari na tulad mo, darating ang araw na iiwan ka ng lahat. Sa halip na mag-alala ka sa akin, mas mabuting mag-alala ka sa sarili mo. Sa pagkakaalam ko, ang ari-arian na tinitirhan mo ay ipapasubasta ng korte sa loob ng ilang araw. Kaya sa panahong iyon, hindi ka na makakainom ng ganito kasarap na kape. Dahil sa pinagsamahan natin bilang mag-asawa, ako na ang magbabayad ng kape mo ngayon. Uminom ka lang. Tutal, malapit na akong marating ang rurok ng aking buhay. Magiging boss na ako ng kumpanya. At ikaw, magiging parang asong nawawala. Talaga? Pero sabi ka kong saksihan ang araw ng tagumpay mo sa negosyo. Salamat sa inyong pagsuporta at pagsama sa akin. Sa pagtatatag ng bagong kumpanya, nagbasya akong kaasan ang sahod ninyo ng 50%. Magaling. Manalig kayo sa akin, basta't magtrabaho kayo ng maayos kasama ko. Tiyak na yayaman kayo. Seg. Bukod pa rito, gusto kong pasalamatan ang mga nasa buhay ko ang pinakamahalagang babae. Kung hindi dahil sa kanya, sa buong buhay ko, hindi ako makakatayo rito. Shanshan, salamat sa iyong pagsuporta at pagsama. Kung wala ka, hindi magiging ako ang ako ngayon. Say, halikan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Shanshan. Si Fuxin Han ay isang manloloko. Marami siyang utang sa bangko. Wala siyang pera para magtayo ng bagong kumpanya. Shanshan. Hindi, anong ibig mong sabihin? Si Fuxin Han, sa ilalim ng dahilan na magatayo ng bagong kumpanya, nanghiram sa inyo ng tig-500,000. Pero ang lahat ng perang ito ay nilustay niya lang. Sa account ng kumpanya ngayon, wala ni isang kusing. Ang mga ipinangako niyang promosyon at pagtaas ng sweldo ay pawang mga walang laman na pangako lang. Niloko mo kami para sumama sa iyo at magtrabaho ng mag-isa. Pero isa ka palang manloloko. Manloloko. Huwag kayong makinig sa pinagsasabi niya. Mayaman ako. Alagang mayaman ako. Isinangla ko ang bahay namin. Pagdating ng pera, magkakaroon na agad ng pondo ang kumpanya natin. Sino ang nagsabi sa inyo na isinangla ang bahay ko? Mga ginoo at ginang, ang tanging ari-arian ng aking dating asawa ay naipasa na sa akin ng walang kondisyon. Ngayon, siya ay isa ng walang-wala at pulubi. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Lin Chuan. Niloko niya ako. Manloloko. Mga manloloko kayong lahat. Boss View. Kailan mo babayaran ang 50,000 piso na hiniram mo sa akin? Kailan mo babayaran? Maniniwala kayo sa akin. Kapag umandar na ang kumpanya, magkakaroon na agad ng pera. Nangangahas ka pang magdahilan? Sige, bagbugin niyo siya. Ay. Fuxin Han, lahat ng ito ay bunga ng sarili mong gawa. Deserve mo yan. Tulong. Huwag niyo akong saktan. Umalis ka.
Ah, asawa ko. Patawarin mo ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Magbalikan na tayo, please. Pangako, hindi na ako magloloko. Mananatili ako sa iyo at sa ating anak. Mamumuhay tayo ng maayos. Fuxinhan, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ako ang nagplano para mawala ang lahat sa'yo. Paano pa kita mapapatawad? Hindi. Ay, asawa ko. Ikaw ang kinakamabait sa akin. Paano mo naman ako gagawan ng ganyan? Si Xiao Shanshan, yang mangkukulam na yan. Siya ang nanggugulo, di ba? Palagi mong iniisip na napakagaling mong mangakit. Na lahat ng babae ay luluhod sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Pero mula nang magtaksil ka, patuloy lang akong nakikisama sa iyo sa pagpapanggap. Ikaw. Lahat ay pagpapanggap lang. Tama. Ako ang nagpanggap kay Song Waning na kunwari hindi ka pa rin niya makalimutan. Para mahuli ka at gumawa ng investment scheme para sa iyo. Para maibalik mo ang 38 milyong lahat ng ninakaw mo. Ako rin, kasama si Xiao Shanshan, ang nagpaalis sa iyo ng walang-wala. Bawat hakbang mo ay pinlano ko para sa iyo. Napakasaya ko dahil lahat ay nangyari ayon sa gusto ko. Nakuha ko ang bahay, ang anak at ang kotse. At ang pera, samantalang ikaw wala nang natitira. Yuan Ti. Sa tingin ko, mabait naman ako sa'yo. Bakit mo ginagawa to? Dahil gusto kong itaas ka sa tuktok ng mundo. Para pagkatapos ay mahulog ka sa impyerno. At hindi ka na makakabangon pa. Ang ganda mo naman. Ang sampal na to, para sa kasakiman at pagkukunwari mo at sa pagtataksil mo sa kasal natin. Ito ang utang mo sa akin. Ang sampal na to, para sa pagiging walang utang na loob mo, pagkukunwari at kadiliman ng loob. Ito ang utang mo kay Song Waning. Ang sampal na to, para sa pagiging mapagsamantala at paggawa ng mga masasamang gawa. Ito ang utang mo kay Xiao Shanshan. Yuan Pei, ikaw ay isang selosang asawa. Mababayaran mo to. Fuxinhan, ikaw ang naglaro sa damdamin. At ikaw ang tumaksil sa kasal. Sa natitirang buhay mo. Magdurusa ka sa kahirapan at magpagsisisi ka ng maayos. Ang ganda mo naman. Hindi kita pababayaan. Cheers! Ipagdiwang ang pagbagsak ng manlulokong iyan. Tayo ang nagwagi. Halika, uminom tayo. Narinig ko, sinampal mo raw ng todo ang gago kanina. Alagang dinurog mo siya sa lahat ng aspeto. Kwento mo naman sa amin, anong pakiramdam ang sampalin si Fuxinhan? Masakit pa rin ang kamay ko. Siguro dahil sobrang kapal ng mukha niya. Anuman ang mga nakaraang kalungkutan, tayong tatlong magkakapatid, dapat tayong kumingin sa hinahara. Sabay-sabay tayong maglakad sa magandang landas. Tama. Masaya tayo ngayon. Kaya ipagpatuloy natin ang tugtugan at sayawan. Halika, inuman na. Cheers! Hello. Ma'am, nawawala si Sisi pagkatapos ng tutorial niya. Hindi na siya makita. Ano? Ano? Fuxinhan. Nasaan si Sisi? Asawa ko, huwag kang masyadong mag-alala. Gusto ko lang makita ang anak. Pero binlock mo ang WeChat ko, pati ang phone ko. Kaya ako na mismo ang kumunta sa tutoring ni Sisi. Ano ba talaga ang gusto mo? Chairman Wang, naayos na ang lahat. Ang asawa ko, darating bukas ng gabi. Huwag kang magpaloko. Kung hindi, cancel ang kontrata. General Manager, huwag mo nang asahan. Huwag po kayong mag-alala. Dadalhin ko mismo ang asawa ko sa kamanyo. Sisi. Nandito na si Mommy para sunduin ka. Fuxinhan. Saan mo ba tinago si Sisi? Saang lugar? Sabihin ko sa iyo ngayon, ang usapan ng mga matatanda, huwag mong idamay ang bata. Kung may mangyari kay Sisi ngayon, kahit anuman, hindi kita pababayaan. Mommy, nandito ako. Naglaro kami ni Daddy ngayon sa amusement park. Kumain pa kaming strawberry cake. Sisi. Hindi ba sinabi ni Mommy sa'yo, huwag magpunta-punta pagkatapos ng klase? Natakot si Mama ngayon. Mahal, tingnan mo, walang problema. Kahit na naghiwalay tayo, pero may karapatan akong bisitahin ng anak ko. Bukod pa rito, masayang-masaya si Sisi na kasama ko ngayon. Masayang-masaya. Sisi. Tara. Uwi na tayo. Sisi, Niluto ni Papa ang paborito mong braised pork. Gusto mo bang kumain? Mahal, tingnan mo, pagod na ang bata sa maghapon. Bakit hindi?
Tayo maghapunan bago umalis. Mama, gusto kong kumain ng braised pork na luto ni Papa. Halika, Sisi. Kakain tayo ng braised pork. Kumain ka. Mahal. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ba ito ang gusto mo? Hindi ako gutom. Seg. Uminom na lang tayo ng gatas. Ako. Bubuksan ko ang pinto. Sa mundong ito, ang pinakamarami ay ang kwento ng magsasaka at ng ahas. Kahit gaano pa kaawa-awa ang mukha ng isang manluloko, huwag na huwag kang magpapatawad. Wala. Hindi ko alam kung sino ang batang nagbiro. Pinindot ang doorbell. Sisi. Pumasok ka muna, okay? May pag-uusapan kami ni Mama. Mahal ko, alam kong noon hindi ako naging mabuting asawa. Pero alam ko na ang pagkakamali ko. At saka, hindi pwedeng walang ama si Sisi, di ba? Fuxinhan. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako. Hiwalay na tayo ngayon. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo ng buhay. Alam ko. Lahat ng nangyari sa akin ay kasalanan ko. Tama lang na hindi mo ako patawarin. Tama lang. Kung ganon, sana makahanap ka ng mas mabuting lalaki. Mahal ko, Nahihilo ako. ilang araw na. Maganda. Sa buong buhay ko, ayaw na ayaw kong niloloko ako. Lalo na ng babae. Pero dahil may halaga pa rin ang mukha mo, hindi na kita papansinin. Hindi na kita pakatulan. Yuan Pei, ang magandang buhay mo ay darating pa lang. Umasa sa pagsisisi ng isang hayop. Hindi pa ako ganoon katanga. Hindi ba't uminom ka ng gatas? Ako na ang magbubukas ng pinto. Yuan Ti, ikaw na naman ang nagplano nito sa akin. Ang mga tao, kapag nasa labas ng sitwasyon, malinaw ang pag-iisip. Pero kapag nasa loob na, nagiging tanga. Nandito ako ngayon para lang tingnan kung anong panlilin lang ang gagawin mo. Pero hindi ko inakala na pati ang paglalagay ng gamot, ang ganyang kadesperadong paraan ay gagamitin mo. Mukhang naubos na talaga ang lahat ng alas mo. Maganda, ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng lahat at nasira ang pangalan ko. Iniwan ng lahat. Hindi rin kita hahayaang maging masaya. Mamatay ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buti na lang dumating kayo sa tamang oras. Teka lang. Paano niyo ako nahanap? Siyempre, dahil sa akin. Yung limited edition na sapatos. Kung hindi dahil sa gagong yan na sobrang mahilig sa karangyaan at ayaw iwan ang mamahaling sapatos na yan, baka hindi ka pa namin nahanap. Nga pala, anong gagawin natin sa gagong yan? Dahil mahilig siya sa mayayamang babae. Ako, bilang dating asawa niya, siyempre, kailangan kong pagbigyan siya. Ang ganda ng ugali ng ex-husband mo. Kaya mo ba siyang pakawalan? Ay naku, talagang ayaw ko siyang pakawalan. Kaya ang tanging magagawa ko lang ay araw-araw akong magdadasal. Na sana si Ate Giffen ay alagaan siya ng mabuti. Malakas ba ang katawan niya? Baka naman puro forma lang, walang silbi. Giffen, huwag kang mag-alala. Malakas ang baywang niya. Fuxinhan, Fuxinhan. Wala kang modo. Wala akong moralidad. Tayo. Parang nagtagpo ang mga kalaban.
Xiaofu, gising ka na pala. Lahat ng utang mo dati, binayaran ko na. Ako na ang bago mong pinagkakautangan. Simula ngayon, sumunod ka sa akin. 8 Gayfen. Ang pera ko sa inyo, babayaran ko po yan, pati interes. Pakiusap, maawa po kayo. Patawarin niyo na po ako. Napagod ka kagabi. Inumin mo itong pampalakas na sabaw. Inumin mo. Gabi na, saan ka pupunta? 8. 8 Gayfen, ako. Maggapahangin lang po ako. Xiaofu, dahil sa galing mo sa paglilingkod, hindi ko sasabihing hindi kita binalaan. Hindi ko sasabihing hindi kita binalaan. Kung talagang gusto mong lumabas, huwag kang maggataka kung magalit ako sa'yo. Ay. 8 Gayfen. Maawa kayo sa akin, sa lahat ng paglilingkod ko sa inyo, huwag niyo na akong saktan. Fu, alam mo ba kung ano ang nangyayari sa asong hindi sumusunod? Bagbugin hanggang sumunod. Dalhin siya rito. Bagbugin ng hasto. Huwag gumalaw. Pulis. Fu Sinhan, andaan mo, ibalik mo ang pera ko. Pulis. Salamat at dumating kayo. Tulungan niyo ako. Fiu Wenan. Pinaghihinalaan kang nag-iwas ng buwis at sangkot sa money laundering. Ito ang iyong warrant of arrest. Sumama ka sa amin. Hindi. Dalhin siya. Mga pulis. Fuxinhan. Sa mundong ito, ang pera ang salamin ng katotohanan at ang tubo ang panukat ng konsensya. Inakala mo ba na malinis ang mga transaksyon mo? Malinis ang mga libro mo? Anong karapatan mong magreklamo rito? Yuan Ti. Ikaw na magandang demonyo. Ikaw na naman. Fuxinhan. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Huwag mong isipin na kapag gumawa ka ng mali, wala kang pagbabayaran. Ang batas, palaging magbibigay sa iyo ng leksyon. Huwag kang umiyak. Hindi pa ito ang pinakamalala mong kalagayan. Susunod, ikaw ay magtitiis sa madilim na kulungan. Magtitiis sa dumi, kahirapan, kalungkutan. At sa huli ay mamamatay na mag-isa. Tara na. Narinig ko na mabigat ang sentensya sa gago. Hindi siya makakalabas sa loob ng 20 o 30 taon. Congratulations. Matagumpay mong tinakasan ang gago. Maraming inosenteng babae. Ang sinaktan niya. Panahon na para pagbayaran niya ang lahat. Miss, gusto ko ng isang bouquet ng rosas. Pwede bang i-deliver? Naman, saan mo gustong ipadala? Sa bahay mo. Matagal na kitang napapansin. Pwede bang mag-add ng WeChat? Naman. Ang hangin dito, amoy pag-ibig na may halong asim. Mukhang kailangan ko na ring. Hanapin ang sarili kong kaligayahan. Teka, ang daming lalaking nanliligaw sa'yo. Pero wala kang nagustuhan ni Isa. Wala talaga akong nagustuhan. Ang taas naman ng standards mo. Ikaw. Baka naman may gusto ka sa akin? Sasabihin ko sa'yo. Straight ako, no. Naku, please lang, palawakin mo naman ang pananaw mo, di ba? Sa mundong ito, Hindi lang naman iisang uri ng pag-ibig ang meron. ang naramdaman ko para sa'yo ay pagmamahal magkaibigan. Tayong tatlo. Mula sa pagiging magkaaway na magkaribal ay naging Magkakaibigan na handang magtulungan. ang galing talagang mundo. Pauwi na si Sisi mula sa eskwela. Susunduin ko muna siya. Huwag nating hayaang ang mga manloloko ang pumigil sa ating pag-usad. Simula ngayon, hindi na tayo maliligaw dahil sa pag-ibig. Gusto kong maging ilaw. Para ang pag-ibig ay lumapit sa akin.